Ang cute ng sombrero ko ngayon, 'di ba? Ngayon may pakpak siya. Dahil lilipad tayo ngayon kasi pag-uusapan natin ang poppers. So itong mga boteng to ay tinatawag na poppers or isang uri ng, wait lang, nainitan ako, or isang uri ng recreational drug. Ang poppers ay nagbibigay siya ng temporary high or temporary libog, pag-increase ng libido ng 2 to 3 minutes. So, paano ba siya ginagawa? So, paano ka na-high sa mga boteng ito? Or paano nag increase yung libog mo sa mga boteng ito? Ano po siya? Ang drug na ito ay inhalant or sinisingot siya. Ang gagawin mo, I mean, hindi ko hindi ako magpa-popper sa YouTube. Pero kukuha ka ng bote, bubuksan mo, 10 seconds, singot 10 seconds, close mo yung cap, and then gawin mo na ang gusto mong gawin sa sex mo or sa kung paano ka na-arouse, gawin mo na yon. So ganun siya at naglalast yung high usually mga 2 to 3 minutes. So kung gusto mong after ng 2 to 3 minutes medyo nawawala na yung tama mo. At syempre, sisingot ka ulit. Ayun. Anong pakiramdam pag naka-poppers ka? Ang pakiramdam, wait lang. Ang pakiramdam is for me or karamihan sa mga nababasa ko is ay mainit sa muka na para kang lasing, na para kang high, tumitibok yung utak mo. Kumbaga parang naririnig mo yung tibok ng puso mo sa tenga mo. Parang tug, 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 tug. Maririnig mo yung ganong tugtog sa tenga mo. Parang, lalo na yung first hit na 10 seconds, after nun, tug, 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 gumaganon yung tenga mo. Naririnig mo talaga yung pintig ng puso mo. Pwede ka rin mag-poppers habang nagbabate, ganun. Kahit anong trip mo sa sex, basta pag naka-poppers ka, mataas ang libog mo, ganun. Pero may mga taong gumagamit ng poppers sa dance floor, sa bar, sa gay club, para lang pampalakas ng loob, pampalakas ng confidence kung kulang pa yung alcohol or yung alak. Kasi ang poppers ay isa rin siyang recreational drug for party. Siyempre, nasa isip nyo ngayon kung legal ba yan or makukulong ba ako pag may poppers. Sa Pilipinas, hindi ko alam kung illegal ba siya or legal kasi nga hindi pa siya napupunta sa radar ng FDA. So, kasi ang poppers kasi bago lang siya sa scene. Hindi pa siya kasing sikat ng marijuana, shabu, GHB, or kung ano man droga. Kumbaga ang poppers is low-key illegal pero in-endorse pa rin ng mga main celebrities like tulad ni Troye Sivan yung kanta niyang Rush. Ito yung tinutukoy niya ron. I feel the rush, addicted to your touch. Yun. Ayun yun. Ito yun, Rush. Ayun yung tinutukoy ni Troye Sivan sa kantang yun. Nagpa-popper siya. And, ayun. Usually hindi ka naman makukulong pag nagpa-poppers ka dito sa Pilipinas. Kasi nga, hindi pa siya napupunta sa radar ng FDA. At siguro, I think, pag napunta siya sa radar ng FDA na napapansin nila na maraming gumagamit ng poppers, baka iban or illegal na siyang itukoy. So, wag naman sana. Kasi sobrang daming alters sa Twitter na nagpo-porn, na nagko-content ng porn, na gumagamit ng poppers habang nakikipagtalik. Yun. So, sila nga hindi nakukulong eh. So, bakit ikaw pa din? Since sobrang complex pa nga ng legality ng poppers, kaya ang ibang poppers, pansin mo, ay ang nakalagay sa tatak nila is leather cleaner. Kumbaga pinapalabas nilang leather cleaner. Pero ang totoo, for sex ang gamit talaga ng poppers. For example, itong Colt Fuel, ang nakalagay is leather cleaner. Yung kung nakikita nyo. Leather cleaner. Pero ang totoo is, hindi siya ginagamit as a leather cleaner at hindi siya effective bilang leather cleaner or video cleaner. Hindi siya effective. Kasi nga, kaya lang may nakalagay na ganun is for
legality reasons para makapasa or for example, kinwestiyon yung may hawak ng poppers. Para hindi makulong, syempre, ipapakita lang niya na leather cleaner lang to for gantong purposes lang yan, 'di ba? Kasi kung ilalagay ng kung ilalagay yung label or yung use mismo nung poppers is baka maban na siya worldwide dahil ang isipin ng tao or ng government is ginagamit siya as a party drug or sex party drug. So ayun, kaya pinapalabas lang na leather cleaner for cleaning purposes pero hindi yung totoo. Ano lang yun, for ano lang yun, for legality reasons lang yun. Para iwas kulong lang talaga. Ayun lang talaga yung purpose nun. Sobrang complex ng issue sa legality ng poppers. May mga ibang bansa na kinonsider na illegal siya at pwede kang makulong if meron kang poppers na dala. Kasi may mga health risk din siya, may mga side effects din sa in the long run na paggamit mo ng poppers. Ayun. Siyempre kasi chemical yan sinisingot mo. So far sa paggamit ko ng poppers, napapansin ko every time na naka-poppers ako, usually yung hilo. As in, nahihilo ako. Di naman siya tumatagal ng buong araw na nahihilo ako. Siguro mga after ko labasan, tapos high na high ako sa poppers. I think siguro mga 15 minutes, andun pa rin yung hilo, yung parang hangover na feeling. Tapos, yung ubo. Kasi syempre chemical yung sinisingot mo eh. Yung nilalanghap mo. So, ang nangyayari ay yung lalamunan ko, parang nasusunog, parang makati yung lalamunan ko. Tapos inuubo ako na may plema. Ayun yung experience ko para na parang side effects. I think side effects talaga siya ng poppers kasi pag sumisingot ako, dumediretso yun sa lalamunan eh. So doon nagkakaroon ng chemical reaction yung chemical at yung lalamunan ko. Kaya parang medyo nangangati na sinusore throat ako. So syempre yung iba sa inyo nakikurious kung magkano yung bili ko rito. Sa gantong bote, 1,000 to plus yung shipping fee. Let's say nasa 1,200. Isang gantong bote lang siya. Tapos yung mga gantong kalalaking 30 ml. Ito nga pala is 10 ml. At yung mga ganito kalalaki na bote na 30 ml, usually umaabot siya ng 1,800, 1,800 or 1,900. Kasama na dun yung shipping fee at yung taxes. So, medyo pricey siya at madali siyang maubos. Like legit, hindi siya tumatagal ng 2 buwan sa akin. I think itong 10 ml, ito, usually naglalast lang to sa akin is 2 weeks. 2 weeks, ubos na siya. Tapos, itong malalaking bote na to, ito, naglalast siya sa akin ng mga 1 month and 2 weeks. Kaya 30 ml na yung binibili ko kasi mas nakakatipid ako. Okay, isang question. Paano siya tinatago or tinatabi? Paano siya ini-store properly? Ayun. Ang poppers kasi, pag na-receive mo siya, nakalagay siya sa isang box na maliit na nasa loob yung poppers. At nakaseal siya. So, pag inopen mo yung box, tinanggal mo yung seal, yung parang sobrang higpit na matigas na plastic. Dun pa lang, nagli-leak na yung poppers. Which means na kahit sobrang higpit ng takip mo sa poppers, sumisingaw pa rin siya at unti-unti siyang nababawasan. Kumbaga, unti-unti siyang nag-evaporate kahit na nakatakip siya basta inalis mo yung seal. So, ganun talaga, hindi mo naman pwedeng i-keep yung seal kasi hindi mo mabubuksan yung poppers. So, pag inalis mo talaga yung seal, once na inalis mo yung seal na nakalagay sa poppers, unti-unti na siyang nag-evaporate. Ganon katindi yung chemical na to. Paano nga pala patagalin yung buhay at paano maiwasan mag-evaporate yung poppers? Ang ginagawa ko kasi, usually kasi kahit meron kang poppers na puno pa din yung laman or marami pa yung bote, pag sinungot mo siya, wala nang tama eh. Wala nang tama, ubos na yung kick, ganon. So, ang ginagawa ko, para tumagal yung tama at tumagal yung pag-evaporate ng poppers, nilalagay ko siya sa maliit na tumbler, yung tumbler na iniinom ng tubig,
binubuksan ko yung pinaka-main na takip ng tumbler at nilalagay ko sa loob yung poppers, tapos kino-close ko yung cup ng tumbler at nilalagay ko doon sa loob ng refrigerator. Hindi sa freezer, sa ref lang. So, ang gagawin mo, di ba, poppers. Tapos ka na. Close mo yung cup ng mahigpit, tapos ilagay mo siya sa loob ng tumbler, tapos i-close mo rin ng mahigpit yung tumbler, at ilagay mo sa ref. So mag-ask kayo, bakit kailangan pang ilagay sa tumbler, ganito, ganyan? Kasi nga, ang sinasabi ko sa inyo, once na nabuksan mo yung seal or once na natanggal mo na yung safety seal ng poppers, nagli-leak na siya. So ilalagay mo siya dapat sa tumbler para hindi mangamoy yung ref nyo. Kasi 'di ba, kung yung poppers lang yung ilalagay mo sa ref mo at sinara mo yung ref, poppers lang, hindi nakalagay sa tumbler, ang mangyayari is pagbukas mo ng ref mo, mangangamoy yung poppers sa loob ng refrigerator. Kaya ang ginagawa ko, pinapasok ko siya sa loob ng tumbler at nalagay ko sa ref. So bakit nga ba sa ref ko nilalagay yung poppers? Ito. Kasi nga, 'di ba, ang poppers is madali siyang mag-evaporate. Ang ginagawa ko is para tumagal yung evaporation process is nilalagay ko siya sa refrigerator. Ang poppers kasi is liquid siya. So pag malamig yung liquid, hindi siya nag-evaporate basta-basta. Kumbaga tumatagal yung proseso ng evaporation. Tama or yung kick ng poppers ay na-maintain ng mas matagal. Kaya ang sinasabi ko nga sa iba, if pag gumagamit sila ng poppers, huwag tumutok sa electric fan. Kasi nga, since mabilis na mag-evaporate ng poppers, tapos nakatutok ka pa sa electric fan, talagang mauubos talaga yan. Mabilis siyang mawala. Tulad nito, December 31 ko lang to na-receive, 2025, at January to ngayon. Halos paubos na siya. Kita nyo naman, halos mga ngalahati na. Pero hanggang dito yan, halos puno yung bote na yan. Tingnan mo, hanggang doon na siya sa baba. Medyo kalahati na siya. Papunta na sa kalahati. Pero marami pa rin naman. So, ganun siya kabilis. So, 2 days ko lang siyang ginamit. Halos paubos na. Kasi nga, marami akong ginawa nung December 31 at January 1 at sinulit ko yung poppers kasi walang pasok sa trabaho, pampatanggal ng stress, 'di ba? At syempre, ipapaalala ko lang, huwag kayong gagamit ng poppers, ito ang pinaka-importante sa lahat huwag kayong gagamit ng poppers ng sinasabayan nyo pa ng ibang drugs. For example, gumamit ka ng poppers, tapos gumamit ka pa ng Viagra, mamamatay ka talaga, aatakihin ka sa puso. Kasi grabe yung epekto sa katawan mo, baka hindi na kayanin ng puso mo at bumigay ka na lang bigla. So, pwede bang paghalu-haluin ang poppers? For example, meron akong bote na hindi ko naubos at gusto ko pa ng mas malakas na tama. Pwede ko bang isalin yung laman ng lumang bote doon sa bagong bote na nabili ko? Ang short answer is no. Kasi yung poppers, magkakaiba-iba siya ng content ng chemical. May isobutyl, pentyl, at amyl. So, yun. Basta, etc. Marami yun eh. For safety reasons, hindi siya nire-recommend na paghalu-haluin. Kasi nga, isang chemical pa lang ng poppers, isang uri pa lang ng chemical, sobrang nakaka-high na. Baka pag dalawa pa yung chemical na pinaghalo mo or tatlong chemical yung pinaghalo-halo mo, baka pang mangyari sa'yo or mag-palpitate ka na lang bigla ka na lang bumulagta. Kasi nga ang poppers ay, lalo na pag na-abuse or pinaghalo-halo, ay sobrang delikado din talaga.